Huwag mong kakainin ang mga pagkain ito. Bakit kaya at ano ang meron sa mga pagkain ito? Alright, kumusta? Welcome back sa Rods TV. Likas na sa ating mga Pinoy ang palaging kumakain. Ngunit alam mo ba kung paano ito ginagawa? Kaya mula sa maruming paghahanda ng pagkain hanggang sa peking pagkain ay tingnan natin kung kakain ka pa rin ba sa iyong paboritong pagkain pagkatapos mong malaman kung paano ito ginagawa. Una ay tingnan natin ang fried chicken. Sino ba naman ang hindi gustong kumain ng masarap at malutong na fried chicken? Ngunit sa ilang lugar, hindi mo ito dapat kainin dahil niluluto ito sa langis na galing sa kanal. Oo, tama ang iyong narinig. Sa ilang bansa, karaniwan ang mantika na ginagamit ng mga kumpanya ay mula sa mga kanal. Ito ay ginagamit sa pagluluto ng fried chicken na kinakain ng maraming tao. Ito ay kakaiba ngunit karaniwan ito sa China at Taiwan. Madalas ang mga kumakain nito ay walang nalalaman. Ngayon, mas masahol pa ang iyong makikita, ang pagkaing dough. Ang dough ay ginagamit sa paggawa ng tinapay at pastries, ngunit paano ito ginagawa? Karaniwan, ang dough ay ginagawa sa isang pabrika o kamay, ngunit may mga lugar na ginagamit ang kanilang paa at mismo ginagawa pa ito sa maruming sahig. Karaniwang ginagawa ito sa India at Bangladesh, lalo na kapag hindi kayang bumili ng makina ang mga pabrika ng tinapay. Ito ay mukhang hindi malinis, ngunit dahil sa maluwag ang batas ng pagkain sa India ay walang nalalaman ang mga tao. Sa pabrika, madalas may mga langaw ang umaakyat sa tinapay at maaaring mangitlog bago lulutuin, kaya't mag-enjoy ka sa dagdag na protina mula sa insekto. Nakakasama ang hindi malinis na pagkain, ngunit maaaring peke ang kinakain mo, halimbawa na lang ang mga itlog. Alam mo ba na may mga peking itlog na ginagawa mula sa delikadong sangkap? Kamakailan lang ay marami ng peking itlog ang nabibenta sa China. Gawa ito mula sa gelatin at food coloring, pati na rin ang iba pang chemical kabilang ang paraffin wax at calcium carbonate na ginagamit sa balat. Ang puti ng itlog ay gawa mula sa resin starch at algae extract, habang ang dilaw ay gawa mula sa rubber resin na may kasamang yellow dye at alum. Ang alum ay lubos na nakakalasong kimikal. Kapag binuksan ang mga peking itlog ay para itong totoong itlog, ngunit kapag sinuri na maayos ay mapapansin mong may kakaibang jelly texture at amoy. Ang pagkain nito ay masama para sa kalusugan. At paano mo malalaman kung totoo ito o peke? Ang totoong itlog ay may amoy at hindi gaanong perpekto ang kanilang balat, samantalang ang peking itlog naman ay sobrang smooth at pantay ang hugis. Ang peking itlog na ito na mula sa China ay kumakalat na sa ibang bansa sa buong mundo, kaya't siguraduhin maging alerto. Sa kasamaang palad, ang itlog ay hindi lamang ang kinakailangang iwasan dahil narito rin ang walnut. Karaniwan nang makikita ang mga tao ng bato sa loob ng kanilang walnut. Nilalagay ang bato sa loob saka tinatakpan. Ang modus nito ay nagpapayaman sa mga scammers. Ang mga walnut ay binebenta batay sa timbang, kaya't ang mga may bibigat ay maaring mahal. Makikita ang maraming peking walnut sa maraming lugar sa China. Minsan ay nababasag pa ang mga ngipin dahil sa mga bato sa loob. Kaya't laging siguraduhing totoong walnut ang iyong binibili bago mo ito dadalhin sa bahay. Isang peligrosong pagkain na dapat iwasan ay ang bigas. Ang tanong, totoong bigas ba ang iyong kinakain? Ang sagot ay maaaring magpapakaba sa iyo. Sa iba't ibang bansa kabilang na ang China at India, karaniwan nang naging sikat ang peking bigas. Minsan ito ay gawa mula sa maliit na piraso ng papel, ginagawang mas mura ang isang produkto. At paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan? May mga peking bigas na gawa mula sa sintetikong resin na nakakalason. Ang resin ay pangunahing plastic, kaya't ito ay delikado kainin. Sa kasamaang palad, ito ay binebenta sa China at Korea. May mga nagtitinda pa ng mga peking bigas, kaya't mahirap makita kung ano ang totoo at peke. Ang ilan sa peking bigas ay ini-export pa sa ibang bansa kabilang na ang Nigeria at Africa. Malalaman mong peke ito kapag umaapoy ang mga bigas. Pagdating naman sa gulay, kung ikaw ay bumibili ng gulay at nakakakita ng dalawang opsyon na ito, alin ang pipiliin mo? Malamang ito ang pipiliin mo. Maraming tao ang pumipili ng pinakamaputing berdeng gulay dahil ito ay mas magandang tingnan. Alam ito ng mga nagtitinda kaya't ginagamit nila ang sintetikong pampakulay para lokohin ka. Ang mga pampakulay na ito ay maaring nakakalason sa tao, ngunit ginagawa ito para magmukhang mas sariwa. Natagpuan ito sa China at India.
at madaling natatanggal gamit ang isang tissue. Madali malaman kung ang gulay na ito ay peke. Kung ang kulay ay literal na natatanggal sa iyong kamay, huwag mo itong bibilhin. Gumagamit ang mga tao ng kimikal sa mga bangkay para matagal itong ma-preserve, ngunit ito rin ay ginagamit sa pagkain. Ang mga mangingisda sa Indonesia ay minsan ay gumagamit ng mga kimikal upang panatilihing sariwa ang mga isda. Ito ay nakakadiri at nakakalason. At gusto mo bang lagyan ng seasoning ang iyong nakakalason na isda? Maaari itong maging pampalasa sa iyong pagluto. Sa China, marami ang nagbebenta ng peking asin at paminta. Alam mo ba sa China, may mga nagtitinda ng industrial salt at inilalabas na table salt? Mukha silang pareho ngunit sila'y lubos na magkaiba. Ang industrial salt ay karaniwang ginagamit para sa paggawa ng mga produkto tulad ng sabon na nakakalason at maaring magdulot ng cancer kapag kainin at maaring ikamatay. Kaya kung ang alat mo ay mukhang kaduda-duda, ay itapon mo na ito. Ang pagbibenta ng industrial salt bilang table salt ay karaniwan sa China. Kaya't maging mapanuri at iwasan ng asin na delikado sa iyong kalusugan. Pagdating naman sa karne, sa China, may iba't ibang pagkakataon na ang mga tao ay sinasabing baka ang isang karne na sa halip ay baboy. Ang baka ay mas mahal kaysa sa baboy, kaya't ang pagbili ng baboy bilang baka ay nagdudulot ng malaking kita. Noong 2013, ang pulisya ng China ay kinumpiska ang mahigit 20,000 na kilo ng peking baka. Ang baka ay tunay na baboy na iniwan sa paraffin wax, industrial salt at iba pang kimikal. Ang peking baka na ito ay napakadelikado kainin. Ito rin ay sumisira sa isang relihiyosong paniniwala. Sa ilang relihiyon, hindi sila kumakain ng baboy. Kaya't kung akala ng mga tao na kumakain sila ng baka pero baboy pala, ay ito ay malaking problema. Pagdating naman sa matamis, halimbawa ang isang masarap na chutney. Pero tingnan mo kung paano ito ginagawa. Ang tubig na ginagamit sa chutney ay literal na galing sa inidoro. Oo, ang chutney ng lalaking ito ay literal na gawa gamit ang tubig ng inidoro. Natuklasan ang vendor ng Indian street food na ito online dahil dito. Ngunit sa kabila ng video na ito na pinost sa social media, siya ay patuloy pa rin nag-ooperate hanggang ngayon. Pagdating naman sa itlog, ang mga ito ay hindi normal na itlog, kundi kilala bilang virgin boy eggs. Ito ay paborito sa China at ginagawa ito gamit ang ihi ng mga estudyante. Oo, ang ihi ay kinokolekta sa mga balde mula sa mga paaralan at iniimbak ito sa kaldero kasama ng mga itlog para lutuin ng ilang oras. Ginagawa ito hanggang ang puti ng itlog ay magiging dilaw at ang dilaw ng itlog ay magiging berde. Hindi lang ito isang delicates, kundi sinasabi ng iba na may benepisyo ito sa kalusugan. Ayon sa kanila, kung kakain ka nito ay hindi ka magkakaroon ng heat stroke. Ang mga itlog na lutong sa ihi ay may amoy na maganda at mabuti para sa iyong kalusugan. Hindi ko sinasabing hindi ito totoo, ngunit sa tingin ko ay iiwasan ko na lang. Ikaw, alin sa mga pamamaraang ito ang ayaw mo? Comment mo yan sa baba ng video. At see you next time.